Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matagumpay na isinagawa ng Pasig CPS ang Board Patrol Checkpoint Challenge bilang bahagi ng pagpapatibay ng seguridad at kahandaan. Ang magandang balita ihahatid ni Patrolwoman Jenny May Dolor. Isinagawa sa Pasig City Police Station ang Federated 7-Round Rapid Chess Tournament na Board Patrol Checkpoint Challenge sa pamumuno ni Police Colonel Hendrix B. Mangaldan, Chief of Police, kung saan ito ay nilahukan ng mga tauhan ng nasabing stasyon at mga bisitang manlalaro para sa isang labanan ng galing, talino, talas ng isip at bilis sa paglalaro ng chess. Ang kaganapan ay naging posible sa pamamagitan ng bukas palad na suporta at presensya ng mga sponsors na sina Attorney Nikki De Vega, President ng Soroptimis International of Pasig at Legal Advisor ng National Chess Federation of the Philippines, at Attorney Crisanto Carlo E. Nicolas, Senior Partner ng Nicolas and De Vega Law Offices at ang Buhay at Batas Radio Show. At ito ay dinaluhan at sinuportahan din ni na Coach Franco Camilo, Head Coach Pasig City Grassroots Chess Program, kasama ang Special Guest of Honor na si Grandmaster Eugene O. Torre, unang Grandmaster sa larangan ng chess sa Asia. Miss Nikki Juris D. Nicolas, 13 years old na Women Candidate Master, at Police Lieutenant Colonel Norman R. De La Rosa, Assistant Chief of Police for Administration ng Pasig City Police Station, na malugod na tinanggap ang lahat ng kalahok at bisita. Samantala, ang premyong natanggap ng mga nanalo sa nasabing kompetisyon, ang champion ay nakatanggap ng 10,000 pesos, second place 5,000 pesos, third place 3,000 pesos, and best police women chess player ay 5,000 pesos. Ang kaganapan ay hindi lamang nagpakita ng talino at talas ng isip ng ating mga tauhan ng pulisya, kundi pinagtitibay din ang ugnayan sa komunidad at itinataguyod ang magandang relasyon ng bawat manlalaro, at nagbigay ito ng pagkakataon para sa mga kalahok na subukan ang kanilang kakayahan, matuto mula sa mga katunggali at ang kasiyahan ng bawat isa. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Cagayan PNP nanguna sa pagpapalakas at pagpapatibay ng child protection awareness sa kanilang komunidad. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Richelle Ledesma. Ang Cagayan Police Provincial Office kasama ang Regional Community Affairs and Development Division at Enrile Police Station sa pagdiriwang ng 33rd National Children's Month na may temang kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban.
sa isinagawang aktibidad sa Magalalag National High School, Magalalag West, Enrile, Cagayan noong ika-24 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng paaralan ang programa sa pamamagitan ng welcome remarks ni Mr. Orlando Dayag, Officer in Charge ng Magalalag National High School, kung saan binigyan diin niya ang mahalagang papel ng komunidad sa pangangalaga at pagtataguyod ng karapatan ng kabataan. Nagbigay naman ng mensahe si Police Major Harold Puacfemia, Chief of Police ng Enrile Police Station, kung saan tinalakay niya ang kahalagahan ng patuloy na pagkikipag-ugnayan ng PNP sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan, lalo na sa harap ng modernong banta sa kanilang kapaligiran at online na mundo. Bilang bahagi ng advokasya laban sa pang-aabuso at karahasan sa bata, nagbigay ng mga kabuluhang talakayan si Police Major Baby Rose Picahulaw, Chief of the Community Affairs Service, Focal Person for Gender Development ng Regional Community Affairs and Development Division, hinggil sa issue ng bullying kung paano ito nakakaapekto sa kabataan at ang mga hakbang upang ito ay maiwasan sa loob ng paaralan. Nagbigay din ng lecture si Police Major J. Hazel C. Taborada, Provincial Legal Officer, ukol sa Republic Act No. 11930, o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Binigyan linaw niya ang mga probinsya ng batas, ang mga parusa at kung paano ipagtanggol ang mga kabataan laban sa online exploitation. Samantala, tinalakay naman ni Police Captain Sheila Joy Enfronda, Chief Public Information Officer, ang laban kontra fake news at kung paano maging responsable at mapanuring digital users ang mga kabataan. Dagdag dito, nagsagawa si Brother Roger Ikin sa Laam Police Advocacy Group, President Enrile Chapter ng Project Dawa, Dialogue and Awareness with Acceptance and Harmony, upang itaguyod ang wastong paggabay, tamang asal at moral at espiritual na pundasyon ng mga kabataan. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na malasakit at programa ng PNP upang tiyaking ligtas, protektado at may sapat na kaalaman ang kabataan laban sa anumang uri ng pang-aabuso at maling impormasyon. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Arestado ang 2 high-value individual sa isang buy-bust operation sa San Mateo, Rizal. Patrolman John Lawrence Ilagan sa balita. Estado ng San Mateo Municipal Police Station ang 2 high-value individual sa buy-bust operation na isinagawa sa San Mateo, Rizal. Kinilala ang mga suspect na sina alias Jangget at alias Nunoy, kapwa residente ng nasabing bayan. Nasabat mula sa kanila ang 13 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang humigit kumulang 50.3 gramo na may halagang 342,040 pesos. Isang revolver na may 5 bala at buy-bust money na 500 peso. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Ayon kay Police Colonel Politeo A. Gonsalgo, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, ang operasyon ay bahagi ng pinagting ng kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad sa kanilang lalawigan. Mula dito sa Calabarzon, ako inyong PNN correspondent, Patrolman John Lawrence B. Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Ilagan. Arestado ang isang high-value target sa buy-bust operation sa Iloilo, kung saan nasamsam ang hinihinalang shabu. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Raisa Valencia. Arestado ang isang high-value target matapos ang matagumpay na drug buy-bust operation na isinagawa ng New Lucena Municipal Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Cosme Flor C. Marco Jr., Officer in Charge, kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit 6, Team 1, na pinamumunuan ni Police Major Dadje de Lima, hepe ng PDEU. Ito lamang ika-24 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala si alias Kabong, 45 taong gulang, sa Barangay Dawis, New Lucena, Iloilo. Nahuli ito sa aktong pagbebenta ng isang transparent plastic sachet ng suspected shabu sa isang police exposure buyer ng PDEU na may standard drug price na 374,000 pesos. At recover din mula sa suspect ang 17 medium-sized plastic sachet
na naglalaman ng hinihinalang shabu. Ang lahat ng nakuhang ebidensya ay isinilalim na sa tamang dokumentasyon at custodial inventory. Kasalukuyan dinala sa New Lucena MPS Custodial Facility ang suspect habang nihahanda ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpahayag naman si Police Lieutenant Marco Jr. na mananatili masigasig ang New Lucena MPS sa pagpapatupad ng kampanya ng PNP laban sa iligal na droga kasama ang PDEU-6 upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan. Patuloy ding nanawagan ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng maagap na pag-uulat ng anumang kahinahinalaang aktibidad sa kanilang komunidad. Mula dito sa Western Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Valencia. Mahigit 680,000 na halaga ng shabu ang nakumpiska sa isang buy-bust operation sa Argao, Cebu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Flora May Asares. Nakumpiska ng Argao PNP ang 680k halaga ng hinihinalang shabu mula sa dalawang sospek sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa sitio Tawog, Barangay Taluot, Argao, Cebu, noong ika-23 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Eden Rex L. Baguio, officer in charge ng Argao Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, nang mahuli sa pagbebenta ng iligal na droga ng isang undercover na operatiba, ang dalawang sospek na sina alias Heracleo, isang 43 anyos na construction worker, at kasamahan nitong si alias Romy, isang 54 anyos na karpintero. Batay sa ulat, nasabat ng mga operatiba mula sa mga sospek ang ilang pakete ng shabu na may timbang na humigit kumulang 100 gramo na nagkakahalaga ng 680,000 pesos na pinaniniwala ang bahagi ng isang local distribution line na nag-ooperate sa lugar. Agad naharang ang mga sospek matapos ang transaksyon na kapwa na uugnay sa aktibong drug group na binabantayan sa loob ng munisipyo. Kasalukuyang nasa kustodiya na ngayon ng Argao MPS ang mga naarestong individual habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 RA 9165. Ang pag-aaresto ng mga sospek ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan ng Cebu laban sa iligal na droga na pinupuntirya ang mga tulak na tumatakbo sa loob ng mga barangay at panloob ng mga sityo. Mula dito sa Cebu Police Provincial Office, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. Dalawang high-value target ang naaresto sa buy-bust operation sa Carmen, Davao del Norte, kung saan nasamsam ang nasa 4.6 milyong halaga ng shabu. Ibapalita yan ni Patrolwoman Bernamay Lapus. Estado ang dalawang high-value target sa isinagawang joint buy-bust operation ng Carmen Municipal Police Station at PDEA 11 Davao del Norte Provincial Office nito lamang Nobyembre 25 taong kasalukuyan sa Purok 7, Barangay Ising, Carmen, Davao del Norte. Kinilala ni Police Major Lupi I. Sebreros III, officer in charge ng Carmen Municipal Police Station, ang mga suspect na sina alias Dodong, 40 anyos, isang construction gold miner at residente sa Barangay Malatibas, Panabo City, at alias June, 43 anyos, walang trabaho, na residente ng Barangay Mangkilang, Tagum City. Ayon pa kay Police Major Sebreros III, naaresto ang mga suspect sa isinagawang operasyon ng Carmen Municipal Police Station sa koordinasyon ng PDEA 11 Davao del Norte Provincial Office. Na-recover mula sa mga suspect ang 12 sachet na pinaghihinalaang shabu na may tinatayang bigat na humigit kumulang 575 grams at may halagang 4,600,000 pesos. Isang Android phone, isang coin purse, isang blue umbak type na sasakyan at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Ang mga suspect ay dinala na sa Carmen Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at paghahanda sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nagpapatuloy naman ang mas pinaigting ng kampanya ng Police Regional Office 11 laban sa iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad sa rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Bernamay Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Lapus. Mahigit 10.8 milyon na halaga na ipinagbabawal na gamot nasabad sa dalawang drug suspect sa operasyon ng Procar PNP.
Ang buong detalye ng balita ay tinutukan ni Police Master Sergeant Leni Valero. Ang pagpapatupad sa buong rehiyon ng pinaigting ng mga operasyon laban sa illegal na droga ng tanggapan ng Police and Police Regional Office Cordillera Arbis Division of Brucar ay nagresulta sa pagkakumpiska ng mahigit na 10.8 milyon na halaga ng illegal na droga at pagkaaresto ng 2 drug personalities sa isang linggong operasyon na isinagawa mula ika-17 hanggang 23 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon sa mga ulat mula sa Regional Operations Divisions ng Brucar, isang kabuang 22 operasyon ang isinagawa sa buong linggo na ito ay binubuo ng pagkapuksa ng marijuana, isang bypass operations at isang pagpapatupad ng search warrant. Ang mga operasyon ito ay humantong sa pagwasak ng 54,200 ganap na tumubong halaman ng marijuana at pagkakakumpiska ng 3.89 gramo ng shabu na may kabuang standard drug price na 10,866,452 pesos. Bukod pa rito, 2 personalidad sa droga na parehong nakalista bilang street level individuals ang inaresto at ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nagawang ito ay nagpapakita ng matataga na pangako ng Brucar sa pagsugpo sa mga illegal na aktibidad na droga na pinalakas ng mga estrahitikong operasyon, epektibong koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at patuloy na kooperasyon mula sa mga lokal na unit ng pamahalaan at mga kasosyo sa komunidad. Mula dito sa riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Leni Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. At mga ka-PNN, 30 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.